Hinamak na manugang. Kabanata 326. Gayunpaman, huli na para magsisi siya, diniin siya ni Alex Dixon, kinagat ng ilang beses, at hinawakan pa ng ilang beses. Sa sobrang takot ni Jane Lewis ay itinulak niya itong palayo, pulang-pula ang mukha at hinihingal. Idiniin niya ang dibdib nito at buong lakas niyang ipinilig ang ulo. Hindi pwede. Naramdaman niya talaga ang pag-init ng buong katawan niya at maging ang mga binti niya ay nanlambot. Masyadong kakaiba ang pakiramdam na ito. Higit pa ang gusto ni Alex Dixon, ngunit nang makita niya ang nagbabantay na tingin ng kanyang asawa, napatigil lang siya. Kung magpapatuloy siya, natatakot siya na hindi niya makontrol ang kanyang ligaw na kalikasan at nagpapadala ng sunggaban siya at gumawa ng isang bagay. Bagamat hindi pa sapat ang kanyang nahawakan, ang matamis na lasa na natikman niya ngayong gabi ay higit pa sa kabuuan niya noon. Sa tamang panahon, tiyak na ibababa niya ang kanyang asawa. Kinaumagahan, magkasamang bumalik si Shu Fugi at ang kanyang asawa sa Yan Capital. Sinabi rin ni Alex Dixon kay Jane Lewis na gusto niyang pumunta sa Yan Capital at umuwi para tingnan, kasabay nito, tutulungan niya ang kanyang kaibigan na nakaharap sa kanilang mga bagay sa negosyo. Napayuko si Helena nang marinig yun at mabilis na sinabi, kung aalis ka, sino ang gagawa ng trabaho sa bahay, sino ang nakakaalam kung pupunta ka sa Jing City upang maglaro, hindi ka pinapayagang pumunta. Agad namang sumagot si Jane Lewis, Nay, si Alex ay nananatili sa bahay, at sinasabi mong hindi siya gumagawa ng maayos na trabaho, ngayon ay nagnenegosyo siya, at sa tingin mo ay hindi siya gumagawa ng gawaing bahay. Anak, natatakot ako na pumunta siya sa Yan Capital at makita ang mundo, mabihag siya ng mga ligaw na babae sa labas. Natahimik si Alex Dixon nang marinig yun, walang magawang sabi niya, Nay, masyado kang nag-iisip, ayoko. Hindi mangyayari yun, kung pupunta ka sa Yan Capital, hahayaan kong bantayan ka ng tiyuhin mo sa Jane City, hindi makatuwirang sabi ni Helena. Sabi ni Jane Lewis, ayos lang, hindi pamilyar si Alex sa Yan Capital, hayaang ayusin ni Tio ang kanyang tirahan at dalhin siya sa Yan Capital upang tumingin sa paligid. Ngunit nang marinig ito ni Helena ay agad siyang natigilan at bumalik sa kanyang katinoan. Kung si Alex Dixon ay nakatira sa bahay ng kanyang kapatid, hindi ba niya hahayaan ang kanyang kapatid na gumastos ng pera upang hayaan itong mabuhay ng libre? Hindi ito gagawin, agad na kumilos si Helena at sinabing, kalimutan mo na, sa tingin ko, hindi rin matutuloy ang bahay ng tito mo, hayaan mo si Alex na maghanap ng sarili niyang tirahan. Nay, ayaw mo lang matanggap ng tito mo si Alex, alam ni Jane Lewis ang iniisip niya nang marinig yun, galit na sabi niya, kung hindi mo tatawagin si tito, tatawagan ko siya. Ako, hindi ko sinasadya yun, natarante si Helena at mabilis na sinabi, wala ka bang tiyahin mula sa Lewis family sa Yan Capital na nagpakasal sa pamilya Meng? Malaki ang mansyon ng pamilya Meng, at alam nila, ang daming businessmen, makakatulong din sila kay Alex. Matapos itong banggitin ni Helena, naalala rin ni Jane Lewis at nag-alinlangan niyang sinabi, ngayong wala na ang Lewis family, magagawa ba talaga ito ng tiyahin na ito? Isa pa, matagal ko nang narinig na matagal nang nakarete itong tiyahin, takot ako. Hindi ito problema, natakot si Helena na gusto pang tawagan ni Jane Lewis ang kanyang tiyuhin, kaya agad niyang kinuha ang kanyang telepono, tatawagan ko si tita at hinihiling kong alagaan niya si Alex. Anyway, hanggat hindi nito ginagastos ang pera ng kanyang pamilya, walang problema. Ayaw mang istorbo ni Alex Dixon sa iba, pero tinawagan na siya ni Helena, kaya naman tinanggap na lang niya. Pagkaraan ng ilang minuto, ibinaba ni Helena ang telepono at masayang sinabi, tapos na, alam ng tiyahin mo na pupunta ka. Tuwang-tuwa siya na bibilhan kanya ng pagkain at matutuluyan, pagbalik mo sa Jinling, huwag kalimutang hilingin sa tiyahin na, ito na magdala ng higit pang mga espesyalidad at bigyan ako ng isang lasa. Hindi makayanan ni Jane Lewis na mawalan ng mukha ng ganito at mabilis na sinabi, Nay, bibili ako ng kahit anong gusto mong kainin, huwag mong utusan si Alex na humingi ng pagkain. Alam ni Alex Dixon ang tungkol sa malayong tirahan ng Lewis family, na pangasawa niya ang panganay na anak ng pamilya Meng sa Yan Capital, labis na masaya ang pamilya Lewis, inaasahan nila na siya ang mamumuno sa pamilya, ngunit hindi nila inaasahan na hindi nagtagal pagkatapos niyang ikasal ay namatay ang kanyang asawa dahil sa sakit, wala man lang siyang anak, iniwan lang niya itong mag-isa sa pamilya Meng bilang isang balo. Ang tiyahin na ito ay balo sa pamilya Meng sa loob ng maraming taon,
at matagal na siyang nakarete sa kama, hindi niya matulungan ang Lewis family, at wala siyang masabi sa family Meng. Sa paglipas ng panahon, naisip din ng pamilya Lewis na siya ay namatay, hindi nila kinontak kapag wala silang gagawin. Noong uling beses na pumunta si Meng Nooran sa Jinling, dahil ang kanyang mga magulang ay lumabas upang magnegosyo noong bata pa siya ay pinalaki ng tita Hien na ito, ang dalawa sa kanila ay nagkaroon ng malapit na relasyon at higit na parang mag-ina kaysa mag-ina. Dahil alam niyang pupunta si Alex Dixon sa pamilya Meng para tumira, dali-dali ding nagdala ng mga gamit ni Albert Lewis at sinabihan siyang ibigay ito sa kanyang tirahan. Ang Lewis family ay nagkawatak-watak na, ang pamilya ni Lewis Mingfeng ay hindi isang mabuting pamilya, ngunit ang kanyang pinsan ay isang mabait na tao, bukod dito, isa rin siya sa ilang natitirang kadugo ng Lewis family. Tinulungan ni Jane Lewis si Alex Dixon na mag-impake ng kanyang mga bagahe, sa pakiramdam na komplikado. 4 na taon na silang kasal ng dalawa, at bukod sa huling pagpunta niya sa Dongchuan, matagal na silang hindi naghihiwalay. Hinatid niya si Alex Dixon sa airport at hindi napigil ang sabihin, manatili ka doon at mag-ingat, bumalik ka ng maaga. Wife, alam ko, babalik ako kaagad kapag natapos ko na ang negosyo ko. Ibinaba ni Alex Dixon ang ulo at hinalikan si Jane Lewis sa mukha. Kinailangan niyang ayusin ang usapin ng pamilya sa lalong madaling panahon upang maibalik niya ang kanyang asawa sa Dixon family para kilalanin ito bilang kanyang asawa. Yan Capital Airport, 7 hanggang 8 mamahaling sasakyan ang nakaparada sa labasan, sa tabi nila ay nakatayo ang isang dosenang kabataang lalaki at babae na may magagandang damit. Ang isa sa kanila ay isang babaeng nakasuot ng light blue na one-piece na damit, maganda ang mukha niya at mala-orchid ang ugali. Siya ay maganda at masakit, ngunit may mapanglo sa kanyang mukha, nag-aalala siyang nakatingin sa labasan ng airport na para bang may hinihintay. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang binata na nakasuot ng puting suit, mayroon siyang peach blossom na mga mata at mga pasa sa ilalim ng kanyang mga mata, bagamat bata pa siya, medyo nasisiraan siya ng loob, isang tingin at masasabing matagal na siyang nagpapakasawa sa pag-ibig, masyado siyang nabuhay sa gabi. Naninigarilyo ang binatang ito habang naiinip niyang sinabi, Meng Nooran, kailan ba talaga dumating ang bump ka ng bansang yun na hiniling ng tiyahin mong kunin? Saglit na nag-alinlangan si Meng Nooran at maingat na sinabi, Handong, bakit hindi ka muna bumalik? Gusto ko, pero espesyal akong lumabas ngayon para makipaglaro sa'yo. Kung hindi ka sasama, hindi ba masisira ang mood ko? Nagpabuga si Handong ng smoke ring at mayabang na sinabi, at saka, napakarami natin dito para sunduin siya, ipakita natin sa kanya ang kapangyarihan ng ating Yan Capital. Sabay-sabay na nagtawanan ng isang grupo ng mga tao sa tabi niya. Nooran, tingnan mo kung gaano ka tinatrato niyang Master Han, kung magpapakababa ka para kunin ang kaibigan mo, ay pangako mo lang sa kanya. Lahat tayo ay may first class status sa Yan Capital, ibinabalang ni Young Master Han ang kanyang status para kunin siya dahil sa iyo. Kung hindi, isang country bumpkin na tulad natin ang dumating para sunduin siya. Napakaraming taong matataas ang katayuan ang pumupunta para sunduin siya. Natatakot na ako kapag bumaba ng eroplano itong bansang bumpkin ay matatakot siya hanggang sa mamatay, hahaha. Nang marinig ang mga talakayan sa paligid niya, natuwa rin si Handong sa kanyang sarili. Ang grupong ito ng magkakaibigan ay ang ikalawang henerasyon ng Jing City, at ang kanilang mga pamilya ay mayaman at makapangyarihan. Espesyal niyang dinala ang grupong ito ng mga tao para samahan si Meng Nooran para kunin ang mga country bumpkins. Una, gusto nilang ipakita ang kanilang kayamanan, at pangalawa, gusto nilang ipakita ang kanilang lakas sa country bumpkins. Dahil saglit niyang hinabol si Meng Nooran, ngunit hindi pa rin niya ito nakuha. Sa huli, nang marinig ni Meng Nooran na darating ang country bumpkin na ito, agad siyang naging labis na masaya, lihim nitong naiinggit si Handong at labis na nagalit. Isang country bumpkin ang talagang nagpaisip kay Meng Nooran ng lubos sa kanya, kailangan niyang bigyan ng kaunting lakas ang kawawang bastard na ito. Kabanata 327. Narinig ni Meng Nooran ang talakayan at alam niyang mababa ang tingin nila kay Alex Dixon. Akala nila siya ay isang bumpkin mula sa isang maliit na lugar. Gayunpaman, kahit na hindi siya masaya, hindi siya naglakas loob na sabihin ito ng malakas. Ang mga pagkakakilanlan ng mga taong ito ay mayaman o marangal, kaso, hindi man lang sila nag-abala na makasama siya, lahat sila ay tinawag ni Handong.
Patuloy na minamaliit ng karamihan si Alex Dixon, ayaw ituloy ni Meng Nooran ang pakikinig. Kaya sinabi niya, pupunta ako sa banyo. Pagkaalis ni Meng Nooran, isang lalaking nakasuot ng Playboy ang nagtanong kay Han Dong, "Hoy, huwag mong sabihin sa akin na gusto mo talagang pakasalan si Meng Nooran, matagal nang tinanggihan ng pamilya Meng, at ngayon ay wala pa ito sa Yan Capital, ken nagustuhan ng iyong ama ang pamilya Meng?" Bumuga ng usok si Han Dong at sinabing casual, "Katuwaan lang, sa tingin mo ba gusto ko siyang pakasalan? Naiintindihan mo ba? Kapag nakuha ko na siya, ibibigay ko siya sa inyo pagkatapos makipaglaro sa kanya. Sa loob ng ilang araw, maaari kayong magpatuloy sa paglalaro." Nagtawanan ang karamihan, "Young Master Han, payag ka ba talagang paglaruan namin ang kagandahang ito?" Nagkibit balikat si Han Dong, "Magkapatid tayo, syempre dapat paglaruan natin ang mga magagandang bagay, mag-uusap tayo pagkatapos ko siyang patulugin. Nagkaproblema ngayon ang pamilya Meng, ang swerte niya na pinaglalaroan ng isang katayuan namin. Kung gusto kong pakasalan ang isang asawa, dapat ay isang babae, sa tamang pamilya, hindi siya karapat-dapat." "Oo naman, siya, ang pamilya Meng, ay karapat-dapat din. Maganda lang si Meng Nooran, walang kwenta talaga ang ibang bagay. Kung hindi dahil sa iyo, Young Master Han, hindi ako magsasawang makipag-usap sa isang babaeng kagaya niya." Sa sandaling ito, nagmamadaling bumalik si Meng Nooran. Agad na tiningnan ni Han Dong ang mga tao, at agad na tumigil ang mga talakayan. Ngumiti siya at lumapit kay Meng Nooran para batiin, nagkunwari siyang nag-aalala at hinayla ang kamay niya. "Nooran, pagod ka na ba?" Hindi, mabilis na binawi ni Meng Nooran ang kanyang kamay at hindi niya hinahayaang hilahin siya. Isang masamang tingin ang sumilay sa mga mata ni Han Dong. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga tao ang nagmamadaling lumabas mula sa exit ng airport. Ang isa sa kanila ay isang binata sa ordinaryong damit. Hinayla niya ang kanyang malita at lumabas ng airport. Nang makita siya ni Meng Nooran, kumislap ang kanyang mga mata sa matinding kagalakan, tuwang-tuwa siyang lumapit sa kanya. "Kuya Alex, nandito ka na sa wakas." Nakita din ni Alex Dixon si Meng Nooran at ngumiti, "Gaano ka nakatagal naghintay?" "Hindi, kara-rating ko lang." Tuwang-tuwa si Meng Nooran na namula ang mukha. Sa totoo lang, mahigit isang oras na siyang naghihintay at naiinip na si Han Dong. Ngumiti si Alex Dixon at pinalaki siya, "Bakit ka na naman pamayat pagkatapos ng ilang buwan na hindi kita nakita?" Talaga, napatingin si Meng Nooran sa mukha ni Alex Dixon. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya, nagniningning ang mga mata niya. Akala niya ay mahihirapan siyang makita muli si Alex Dixon. Hindi niya inaasahan na pupunta siya sa kabisera at manirahan sa pamilya Meng, dahil dito ay nasasabik siya kaya hindi siya nakatulog kagabi. Ngumiti si Han Dong at lumapit sa kanya at sinabing, Nooran, kaibigan mo ito mula sa kanayunan." Napasulyap si Alex Dixon sa kanya at nakita niya na ang taong ito ay may mamantika sa mukha at mayabang na mukha, maliwanag, mayroon siyang pakiramdam ng higit na mabuti sa harap niya, bahagya siyang tuma-NGO at magalang na bumati. Kung hindi dahil kay Meng Nooran, hindi siya mag-abala na bigyang pansin ito. Si Meng Nooran ay masaya sa kanyang puso ngunit hindi napansin ang kanilang mga ekspresyon, ngumiti siya at sinabing, "Kuya Alex, siguradong pagod ka sa napakatagal na pag-upo mo sa eroplano, di ba? Nag-set up ako ng welcome banquet, sabay tayong kumain, marami akong gustong sabihin sa iyo." Si Han Dong, na nasa tabi niya, ay ngumiti din at sinabing, "Let's go, Alex Dixon, ipapakita ko sa iyo ang Yan Capital, mag-aayos ako ng welcome banquet para sa Nooran sa isang pangkaraniwang restaurant, isa ito sa pinakamagandang restaurant sa Yan Capital City, hindi ka makakakain sa maliit na lugar na iyon." Upang pasayahin si Meng Nooran, nagkusa siya na ayusin ang pasalubong na piging para sa kanya. Ang Volkswagen Restaurant ay isang ordinaryong restaurant lamang, hindi ito niraranggo sa Yan Capital at mura ang presyo. Naramdaman ni Han Dong na dahil si Alex Dixon ay isang bumpkin lang, kahit anong restaurant ay maaaring magmulat ng kanyang mga mata. Bahagyang tuma-NGO si Alex Dixon at sinabing, "Salamat, pero gusto ko munang bumalik at magpahinga. I appreciate your kindness, kaya hindi ko na kailangan pang kumain." Parang hindi pa siya nakakapunta sa Jing City noon, kaya paanong hindi niya malalaman kung ilan ang mga first-rate na restaurant sa Yan Capital. Ang Volkswagen Restaurant ay parang isang restaurant sa tabi ng kalsada, ang uri na may katamtamang kalidad.
Mabilis na sinabi ni Meng Nooran, kung ganoon ay umuwi muna tayo, matagal nang inaasam ni tita na makita ka. Ngumiti si Alex Dixon at Tuma NGO, nang makita silang dalawa na nakatingin sa isa't isa sa isang partikular na maayos na paraan, bumagsak ang mukha ni Handong at umusbong ang selos sa kanyang puso. Talagang pinakinggan ni Meng Nooran ang bump na ito at gustong hawakan ang kanyang kamay, ngunit hindi siya sumuko. Humakbang siya at pinigilan silang dalawa, naglagay siya ng peking ngiti at sinabing, ano, nagmamadali ka bang umalis ng ganun-ganun lang, hindi mo man lang ako binibigyan ng ganitong kaunting mukha. Magalang na pagtanggi ni Alex Dixon, ito ay talagang nakakapagod na maglakbay, papakainin ko si Young Master Han kapag nakaayos na ako. Invite me to a meal. Do you think I can treat anyone I want? Malamig nang umuso si Handong at ngumisi, masyadong maraming tao ang gustong i-treat ako sa isang pagkain, lahat sila ay may mas mataas na katayuan kaysa sayo, bakit ako kakain kasama mo? Hindi lang si Alex Dixon, kahit si Meng Nooran ay nakarinig ng diskriminasyon sa kanyang tono, kinagat niya ang bala at sinabing, Handong, ang tagal na ni Alex sa eroplano, pagod nga siya, isipin mo ito bilang pagbibigay sa akin ng mukha ngayon. I can give you face, pero ano siya? Nanlamig ang mga mata ni Handong at nang uuyam na sinabi niya, kami ay mga bumpke ng bansa na nagpapababa ng aming mga katayuan upang kunin siya, mabuti kung hindi siya lumuhad para magpasalamat sa atin, ngunit hindi man lang siya kumakain, ano, ito. Sabay-sabay ding naghiyawan ang mga tao sa paligid nila. Tama, kung hindi dahil kay Young Master Han, magiging qualified ka bang kumain sa amin? Ang isang country bumpkin na tulad niya, not to mention having a meal at the same table as me. Kahit na siya ay nasa parehong restaurant tulad ko, mahihiya pa rin ako. Kumakain kasama ang isang country bumpkin na tulad niya, simula alang ito bilang pagbibigay natin sa kanya ng mukha. Isang grupo ng mga tao ang nagtipon at pinuna si Alex Dixon, narinig ito ni Meng Nooran at nanlaki ang kanyang magagandang mata, ang kanyang puso ay natakot at tanging ang nanginginig na boses ay nakikiusap, Handong, pakiusap huwag mong sabihin, hihingi ako ng tawad sa iyo sa loob ng ilang araw. Hindi sila pinansin ni Handong at mariing tinitigan si Alex Dixon, I am doing this for Nooran's sake, you have to eat this kahit ayaw mo. Sa sandaling ito, isang malamig na boses ang narinig. There's no need to apologize to him, they don't deserve to eat with you and me. Alex Dixon, laking gulat ni Meng Nooran kaya napabuntong hininga siya, blanko ang isip niya. Galit na galit si Handong kaya humakbang siya pasulong at itinuro ang ilong ni Alex Dixon, sumigaw siya, what the hell is this? How dare you talk to me like that? Malamig na sinulyapan siya ni Alex Dixon at malamig na sinabi, get lost. Pagkatapos niyang sabihin yun, ang paglilipat ng enerhiya sa kanyang katawan ay pinakawalan. Naramdaman ni Handong na parang hinaranggan siya ng isang hindi nakikitang hadlang, at hindi niya maiwasang umatras. Namutla ang magandang mukha ni Meng Nooran, hindi niya akalain na magkakaroon ng salungatan si Alex Dixon sa grupong ito ng mga tao, gayunpaman, ang grupong ito ng mga tao ay minamaliit si Alex Dixon mula pa noong una, nagsisirin siya sa puso niya. Kung alam niya ito ng mas maaga, sinubukan niya ang lahat para pigilan si Handong sa pagdadala ng mga tao para sunduin si Alex Dixon, napaatras si Handong, ngunit wala siyang napansing mali, sabi niya na may mabangis at malamig na ngiti, fine. You have guts, but let me tell you, our Yan capital is not your countryside. Kung hindi kita tuturuan ng leksyon ngayon, natatakot akong hindi mo malalaman kung gaano kataas ang langit at gaano kakapal ang lupa. Kabanata 328 tapos kumaway agad siya sa likod niya. 6 o 7 bodyguard ang agad na sumikip sa karamihan at pinalibutan si Alex Dixon, tinitigan siya ng may pag-iimbot. Ang mga bodyguard na ito ay dinala dito ng grupo ng mga playboy, mga driver at bodyguard sila, matangkad sila, malalaki, at matipuno. Pinalibutan din ng grupo ng mga playboy si Alex Dixon at tinitigan siya ng masama. Ang bumpkin na ito ay talagang lumaban sa kanila. Malamang gusto na niyang mamatay, Handong, huwag kang kumilos ng walang ingat, si Meng Nooran ay napalibutan ng mga tao at mukhang takot na takot. Ang Yan capital ay nasa ilalim ng mga paa ng anak ng langit, napakaraming maimpluwensyang tao. Ang grupong ito ng mga tao ay pawang mga disipulo ng mga maimpluwensyang pamilya sa Yan capital, sa mga tuntunin ng kayamanan at kapangyarihan, lahat sila ay nasa itaas ng pamilya Meng, hindi nila kayang masaktan sila.
Bukod dito, ang kanilang mga bodyguard ay mga eksperto na tinanggap ng maraming pera, sa mga tuntunin ng martial arts, hindi sila maihahambing sa mga martial masters ng Jinling, kahit na alam ni Alex Dixon ang martial arts. Gayunpaman, sa isang lugar tulad ng Yan Capital kung saan ang mga eksperto ay kasing karaniwan ng mga ulap, ito ay wala. Mag-aaway ba talaga tayo? Nagtaas ng kilay si Alex Dixon. Sinabi ni Handong na may mabangis na ekspresyon, kung ayaw mong uminom ng toast, maaari ko lang hayaang matikman ang punishment wine ng ating Yan Capital. Pagkasabi niyon, desidido niyang iwinagayway ang kamay. Go, turuan ang bansang ito ng magandang aral, ipaalam sa kanya na ang Yan Capital ay hindi isang kanayunan tulad niya. Hindi siya maaaring maging mayabang. Si Alex Dixon ay nakasuot ng ordinaryong kasuotan, at ang mga suit na isinusuot ng mga bodyguard ay mas mahal kaysa sa kanya. Kaya natural na hindi sila nagmahal sa kanya. Agad silang sumandal at sinuntok siya. Nooran, umalis ka na, tinulak ni Alex Dixon si Meng Nooran sa likod niya. Bigla naman siyang naglabas ng 2 suntok ng sabay, sila ay kasing bilis ng kidlat. Bang, bang, bago pa malaman ng 2 bodyguard kung ano ang nangyayari, bigla silang nakaramdam ng dilim sa kanilang mga mata, nakaramdam sila ng mainit na sakit at bumagsak sa lupa, sumisigaw. Kalmado at hindi nagmamadali si Alex Dixon habang sumipa siya ng ilang beses sa ere. Sa isang kisap mata, lahat ng bodyguards ay bumagsak sa lupa, sumisigaw sa sakit. Itong bansang bumpkin idiot, paano ito posible? Nanlaki ang mga mata ni Handong sa hindi makapaniwala, tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Bago pa niya mabawi ang kanyang sentido, biglang sumulpot sa kanyang harapan si Alex Dixon at itinaas ang kanyang palad. Walang oras si Handong para umiwas, at ang kanyang katawan ay agad na pinalipad at bumagsak sa lupa. Walang pakialam ang ekspresyon ni Alex Dixon, casual niyang pinalakpakan ang kanyang mga kamay at tinaas ang kanyang kilay, ganito ka kumakain ng punishment wine sa kanayunan. Ang kalahati ng mukha ni Handong ay namamaga dahil sa pambubugbog, at umagos ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig, sa sobrang galit niya nabaliw siya. Ang kanyang pamilyang Han ay isang third-rate na pamilya sa Yan Capital, paano sila masampal ng isang talunan na kagaya niya? Kinagat niya ang kanyang ngipin at tumalon, umalis na tayo magmaneho ka na, smash this country bumpkin to death. Bumalik sa katinoan ang grupo ng mga kabataang lalaki at babae na natakot sa kanilang katinoan, nagtakbuhan silang lahat papunta sa mga sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada. Binubuli sila ng bumpkin, kung kumalat ang bagay na ito, paano sila mabubuhay sa Yan Capital? Kailangan nilang magmaneho at tamaan siya, kahit na hindi nila siya mapatay, kahit papaano ay magdaranas sila ng mga malubhang pinsala. At worst, babayaran lang niya, sa bagay, hindi naman nagkulang sa pera ang pamilya nila. Mabangis ang ekspresyon ni Handong habang tumatakbo papunta sa kanyang Hummer. Kailangan niyang durugin si Alex Dixon sa meat-paste. Murang buhay lang yun. Kayang bayaran ito ng kanyang Han family. Habang tumatakbo si Handong sa pinto ng kotse at bubuksan na sana ito, bigla niyang naramdaman ang malamig na simoy ng hangin sa likuran niya. Kaagad pagkatapos, isang mahinang boses ang narinig sa likod ng kanyang ulo. Nag-iisip ka masyado, ano? Laking gulat ni Handong kaya nanlamig ang kanyang likod. Bago pa siya makatalikod ay hinawakan siya sa kwelyo niya at hinayla pabukas. Hinawakan ni Alex Dixon ang kwelyo ni Handong gamit ang isang kamay at ikinuyom ang isa pa niyang kamay sa isang kamao, sa sobrang lakas, nauntog siya sa pintuan ng sasakyan. Klang, may malakas na tunog, ang Hummer, na sikat sa tigas nito, ay nabasag sa pintuan ng kotse kasabay ng kanyang suntok, ang mga basag na piraso ng salamin ay nasa sahig. Gulat na napatingin si Handong sa kotse, tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Napalingon si Alex Dixon at sinuntok ng walang ekspresyon ang mukha. Bang, tinamaan ng malakas ang tiyan ni Handong, at diretso siyang nataman sa Hummer. Napasigaw siya sa sakit, at pati ang kanyang abdo ay tumalsik. Si Alex Dixon ay kumalas sa kanyang pagkakahawak, at si Handong ay nahulog sa lupa na parang patay na aso. Isang mababaw na hugis tao ang naiwan sa pinto. Ang lahat ng silk pants ay natakot ng hanggal, nanginginig ang kanilang mga binti. Walang nang ahas na banggitin ang salitang itumba siya hanggang mamatay. Malamig ang mukha ni Alex Dixon, nagpakita pa rin siya ng awa, hinayaan lang niya si Handong na magdusa ng mababaw na pinsala, kung hindi dahil kay Meng Nooran, namatay na itong si Handong.
Sakto namang natigilan ang grupo ng mga tao, isang motorcade ang biglang dumaan mula sa gilid. Pinalibutan ng 50 motorsiklo ang isang itim na Rolls-Royce na may kahangahangang paraan. Agad na sumabog ang karamihan. "Dam, nandito si Bashanho." "Kuya ba, bakit siya nandito? Tapos na. Teritoryo ito ni Bashanho. Dapat alam niya na nagkakagulo tayo dito." Kinabahan ng grupo ng mga hedonistic na anak, maging si Meng Nooran ay gulat na namutla ang kanyang mukha at pinagpapawisan ang kanyang mga palad. Ang Bashanho na ito ay maaaring ituring na isa sa mga underground na puwersa sa Yan Capital. Ang kanyang teritoryo ay nasa lugar ng paliparan. Siya ay karaniwang kumilos ng mabangis at medyo sikat sa mga underground na puwersa sa Yan Capital. Kinakabahan niyang hinawakan ang kamay ni Alex Dixon, walang katumbas na pagkabalisa sa kanyang puso. Tapos na, kahit na pumunta rito ang kanilang ama, kailangan pa rin niyang magpakita ng paggalang kay Bashanho. Kung may sumubok na pukawin si Bashanho, posibleng masira ang kanilang pamilya. Kahit si Handong ay natakot, pilit siyang bumangon na may paggalang sa mukha. Bahagyang kumunat ang noo ni Alex Dixon at malamig na tumingin sa caravan. Hindi niya akalain na dahil kara-rating lang niya sa Yan Capital, hindi na niya magagawang mag-low profile. Napapaligiran ng mga motorsiklo ang Rolls-Royce, binuksan ng driver ang pinto at magalang na tinulungan ng isang medyo may edad na lalaki. Mabilis na yumuko si Handong at binati siya. "Kuya ba, naparito ka dahil sa nangyari kanina ha? Allow me to explain." Bago niya matapos ang kanyang mga salita, sinipa siya ng bodyguard sa tabi ni Bashanho. Sumigaw siya, "Magwala, huwag mong ipagpaliban ang paghahanap ni Kuya ba. Tanggapin mo siya." Umupo si Handong sa lupa na may gulat na ekspresyon. Hindi man lang siya nilingon ni Bashanho, kumunat ang noo niya at tumingin sa crowd. Sabi niya, "Sino si Alex Dixon?" Hinahanap niya si Kuya Alex. Sa sobrang takot ni Meng Nooran ay nagbago ang kanyang mukha. Bakit sinaktan ni Alex Dixon si Bashanho? Nagpakitang gilas na mukha si Handong at agad na itinuro si Alex Dixon. "Siya nga, kuya ba, siya ang gumawa ng gulo sa lugar mo." "Young Master Dixon, late na ako." Nagliwanag ang mga mata ni Bashanho, mabilis siyang humakbang at magalang na yumuko kay Alex Dixon. Mahigit 50 driver sa likod niya ang nagmamadaling sumulong, yumuko sila kay Alex Dixon at sabay na sumigaw. Tinatanggap si Young Master Dixon, mangyaring sumakay sa kotse. Ang mga dagandong ay pare-pareho, tumatagos sa mga ulap. Nakaparada ng maayos ang itim na masa ng mga motorsiklo, nakatayo din ng tuwid ang mga driver. Nakakaloka ang eksena, natigilan ang karamihan, natigil ang pagngisi sa mukha ni Handong, at ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Paano ito naging posible? Si Bashanho, na ang pangalan ay yumanig sa buong lugar, ay talagang napakasunod Sun-Yuran sa harap ni Alex Dixon. Bahagyang kumunat ang noo ni Alex Dixon at sinabing, "Hindi ko kayo kilala." Kabanata 329 ngumiti ng paumanhin si Bashanho. "Si Su Chingcheng, Boss So, ang humiling sa akin na pumunta siya sa Guangcheng para pag-usapan ang negosyo. Nalaman niyang pumunta ka sa Yan Capital at pabalik na. Dumating siya sa loob ng halos 1 oras. Natakot si Boss So, na hindi ka pamilyar sa Yan Capital, kaya hiniling niya sa akin na samahan ka sa welcome na piging." Su family, laking gulat ni Handong na halos lumuwa ang kanyang mga eyeballs. Nagkagulo rin ang mga tao sa paligid, at lahat sila ay walang katulad na nagulat. Ano ang Su family? Isa ito sa 4 na pinakatanyag na pamilya sa Jing City. Maging ang kanilang mga ama ay walang mga kwalifikasyon para kumain kasama ang pinakamababang ranggo na mga kamag-anak ng Su family. Nakasimangot din si Alex Dixon, hindi niya inaasahan na si Su Chingcheng ay napakaalam. Alam niya na ganoon lang ang pagdating niya sa Yan Capital, ngunit wala siyang ibinunyag tungkol dito. Sa sobrang gulat ng mga tao, dahan-daang pumasok ang isa pang motorcade na binubuo ng 7 o 8 luxury cars. Ang unang kotse na nanguna ay isang Beast #1 na hindi tinatabla ng bala na kotse, kapansin-pansin ang matibay nitong katawan. Ito ay dating eksklusibong araw na upuan para sa mga presidente, at 400 sasakyan lamang ang ginawa sa buong mundo. Ang mga tao ay tumingin sa itaas at ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka. Ito ang pribadong upuan ni Uncle Hua. Dumating din talaga si Uncle Hua. Don't tell me he is here to pick this country boy again. Ano, isa sa 2 dragon sa Yan Capital, Uncle Hua.
may nakikita ba ako? Hindi lang ang mga tao ang nagulat, maging si Bashanho ay sumimangot at nagpakita ng pagtataka sa kanyang mukha. Dapat malaman ng isang tao na si Uncle Hua ay isa sa dalawang pangunahing kapangyarihan sa ilalim ng lupa sa Yan Capital. Siya ay maituturing na isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa Jing City, at ang kanyang lakas ay maaaring durugin si Bashanho. Ang mas nakakagulat ay ang Uncle Hua ay palaging nagtatrabaho para sa Jiang family. Ang apat na pangunahing kapangyarihan sa Yan Capital, sina Dixon Su at Jiang Bai. Hindi banggitin si Uncle Hua, maging ang Jiang family sa likod ni Uncle Hua ay nakakagulat. Oo naman, nang lumabas si Uncle Hua sa kotse, magalang niyang kinausap si Alex Dixon. Young Master Dixon, nandito ako sa utos ni Miss Jiang na imbitahan ka sa Jiang family. Inihanda na ang welcome bouquet at naghihintay sa pagdating ni Young Master Dixon. Kumunat ang noo ni Alex Dixon at sinabing, wala rin akong alam tungkol kay Miss Jiang. Ngumiti si Uncle Hua na humihingi ng paumanhin at sinabing, si Miss Jiang ay dating bank intern sa Jinling, kaya't lubos akong nagpapasalamat kay Young Master Dixon sa pag-aalaga sa kanya. Matapos malaman na si Young Master Dixon ay pumunta sa Yan Capital bilang isang panauhin, gustong ipahayag ni Miss Jiang ang kanyang mabuting pakikitungo sa kanya. Si Jiang Shuila ay miyembro ng Jiang family, hindi ito inaasahan ni Alex Dixon, at puno ng pagtataka ang kanyang mukha. Maya-maya, kumalma na naman siya, bagamat itinago ni Jiang Shuila ang kanyang pagkakakilanlan at nag-internship sa Jinling Bank, talagang inimbitahan siya ng Haicheng Group Company na dumalo sa handaan, maaari itong isipin na ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi karaniwan. Ngunit hindi niya inaasahan na isa pala siyang miyembro ng Jiang family. Ang mga tao ay kumukulo sa pananabik, ang mga pamilyang Su at Jiang ay ang pangalawang pamilya sa lungsod ng Jing, at naglalaban sila para kunin si Alex Dixon. Ano ang pagkakakilanlan ng lalaking ito? Ang kapangyarihan ni Bashanho ay hindi kasing lakas ng kay Uncle Hua, at nagrereklamo siya sa kanyang puso. Ngunit kung hindi niya matatanggap si Alex Dixon, malamang nasisihin siya ni Su Qingcheng pagbalik niya. Nakagat lang siya ng bala at nakangiting sumulong, Uncle Hua, pumunta muna ako para sunduin si Young Master Dixon, please make it convenient for me. Malakas na bumuntong hininga si Tio Hua. Bashanho, anong karapatan mong bawiin sa akin ang isang tao? Ngumiti si Bashanho at sinabing, Uncle Hua, mauna ang lahat, ngayon, dadalhin ko si Young Master Dixon sa Su family bilang bisita, bukas, personal kong i-escort si Young Master Dixon sa Jiang family, okay? Kung gusto mo pa ring labanan ang kaunting kapangyarihang ito sa iyong mga kamay, mas mabuting huwag mo akong gawin, malamig na sabi ni Uncle Hua. Agad siyang tumabi kay Alex Dixon at magalang na yumuko, Young Master Dixon, pakiusap. Sabay yumuko ang 20 higit na blackman sa likod niya. Young Master Dixon, pakiusap, tahan na, dapat guest natin si Young Master Dixon. Isang malakas na sigaw ang bumasag sa deadlock ng dalawang partido. Tumingala si Alex Dixon at hindi maiwasang magulat. Nakita niya ang isang dosena o higit pang mga tao na bumababa sa tatlong yaya na sasakyan at nagmamadaling papunta rito. Ang grupong ito ng mga tao ay nakasuot ng Zhongshan na damit, at may puting Amerikana pa sa labas, lahat sila ay parang mga immortal. Bago pa niya mabawi ang kanyang katinuan, muling sumabog ang mga tao. Damn, andito rin ang mga taga-National Clinic. Itong mga nagpapakilalang matataas at makapangyarihang tao ay buong araw na nananatili sa National Clinic, maging ang mga patriarch ng apat na malalaking pamilya ay hindi sila pinapansin, bakit sila nandito para kunin sila? Lahat sila baliw, sino ba talaga itong Young Master Dixon na ito? Ginulat pa niya ang National Clinic. Sa pagkakataong ito, parehong natigilan sina Tio Hua at Bashanho. Nagpakita pa si Bashanho ng isang nalulugod na ekspresyon at tumingin ng masama kay Uncle Hua. Sa mga tuntunin ng puwersa sa ilalim ng lupa, si Uncle Hua ay mas malaki kaysa sa kanya. Ngunit sa mga tuntunin ng reputasyon at katayuan sa Yan Capital, ang National Clinic ay nasa itaas nila. Kahit na ang National Clinic ay isang grupo lamang ng mga TCM na doktor, ito ang nagtanong medical hall sa buong bansa. Hindi lamang nagkaroon ng napakataas na katayuan ang National Clinic sa Yan Capital, mas mataas pa ang prestihiyo nito kaysa sa apat na malalaking pamilya, maging ang mga pinuno ng apat na malalaking pamilya ay magalang sa kanilang harapan. May dating amo ng karbon na hindi alam ang pagkakaiba ng buhay at kamatayan,
Umasa siya sa kanyang bilyon-bilyong yaman ng pamilya at nakipagkaibigan sa isang grupo ng mga makapangyarihan at maimpluwensyang tao sa Yan Capital upang mag-order ng mga tao sa National Clinic. Kinabukasan, sunod-sunod na pinutol ng mga maimpluwensyang tao mula sa Yan Capital na naging kaibigan niya ang relasyon sa kanya, na boycott din ang kanyang negosyo, maging ang kanyang pamilya ay hindi maipaliwanag na nalantad, at lahat ng uri ng malilim na bagay ay hinukay, sa loob lamang ng ilang araw, bumagsak ang kanyang negosyo, at nalugi ang kanyang pamilya. Isang payat na matanda ang nanguna at naglakad sa harapan nila, habang naglalakad siya ay binati niya sila ng malakas. Kuya Dixon, bakit hindi mo sinabi sa akin na pumunta ka sa Yan Capital? Huli na ako sa pagtanggap sa iyo, at muntik ka nang madala ng ibang tao. Saglit siyang tinitigan ni Alex Dixon at biglang nagulat, Kuya Lou. Pumunta siya sa klinika ng pamilya show sa Haicheng at pansamantalang nanatili doon, may nakilala siyang kakaibang matanda na dumating para haminin siya, ibinuka niya ang kanyang bibig at ginawang inutil si Elder Show, sa huli, ipinakita niya ang kanyang mga kasanayan sa medikal at pinagaling ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa lugar, sakalang tumigil ang matanda. Agad namang ipinahayag ng matanda ang kanyang pagpayag na magbayad ng 10 milyon para mabili ang ginawa niyang pamahid. Binigay ni Alex Dixon ang natitirang ointment sa kanya. Ang masungit na matandang ito ay si Lu Hangjian mula sa National Clinic ng Jing City. Si Lu Hangjian ay hindi nag-atubili, sumiksik siya sa pagitan ni Ba Shanho at Uncle Hua at kinatok pa ang balikat ni Uncle Hua. Siya ang may pinakamalaking ugali sa tatlong matatanda ng National Clinic, madalas niyang pinapagalitan ang mga tao, at mahirap pakinggan. Kaya naman, si Uncle Hua ay may awkward na ekspresyon sa kanyang mukha, mabilis siyang tumabi, hindi naglakas loob na humarang sa kanyang daraanan, ngunit labis siyang nabigla sa kanyang puso. Logically speaking, isa si Elder Lo sa tatlong elder ng National Clinic, siya ay kinikilala bilang isang pambansang kayamanan na master ng medisina, isa pa, siya ay mayabang at mayabang, hindi niya inaasahan na personal na darating si Elder Lo para sunduin si Alex Dixon. Ang National Clinic ay hindi kailanman nagbigay pansin sa mga maharlika at maimpluwensyang tao, iginagalang lamang nila ang mga taong may parehong moral at talento. Maaaring isipin ng isa kung gaano kahusay ang reputasyon ni Alex Dixon. Higit pa rito, ano ang tawag ni Elder Lo kay Alex Dixon? Kuya Dixon, si Alex Dixon talaga ang tawag niya kay Kuya, haha, Kuya Dixon, hindi mo nakakalimutan ang mga dati kong buto. Tuwang-tuwa si Lu Hangjian. Humakbang siya at tinapak ang balikat ni Alex Dixon, first time mong pumunta sa kabisera, at naghanda na ang ating National Clinic ng isang welcome na piging, ang dalawang lumang bagay na iyon ay naghihintay sa iyo, bumalik ka sa akin, ang dalawang matandang lalaki na binanggit niya ay halatang ang dalawa pang matanda. Kabanata 330 ang mga tao ay namangha. Hindi nila akalain na hindi lang sila personal na tatanggapin ni Elder Lu, maging ang dalawa pang elder ay naghihintay na salubungin si Alex Dixon. Anong uri ng karangalan ito? Dapat malaman ng isang tao na kahit na dumating ang dayuhang pangulo upang bisitahin ang National Clinic, isang matanda lamang ang dumating upang mabatiin siya, hindi man lang nag-abalang anyayahan siya ni Lu Hangjian. Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, Elder Lu, salamat. Tumawa si Lu Hangjian at naiinip na yumuko, sabi niya sa mahinang boses, yun, yung ointment na binigay mo sa akin last time, after I bring it back kay Yan Capital. Actually, hindi ko na na-research ang formula at nahirapan akong matulog araw at gabi, Kuya Lin. Simula nang dumating ka sa kabisera sa oras na ito, tiyak na tatalakayin ko ang gamot sa iyo. Nang makitang aanyayahan na ni Lu Hangjian si Alex Dixon, si Ba Shanho at Uncle Hua, na nakatayo sa tabi niya, ay nabalisa at nagmadaling pasulong. Magalang na sinabi ni Uncle Hua, Elder Lu, maaari ko bang hilingin sa iyo na gawin itong comfortable para sa akin? Nandito ako para salubungin si Young Master Dixon bilang panauhin. Si Lu Hangjian ay tumingin sa kanya ng patagilid at malamig na ngumuso mula sa kanyang ilong. Ang mabubuting aso ay hindi humaharang sa daan. Kuya Dixon, dadalhin ko siya. Kung mayroon kang anumang kalungkutan, hilingin sa iyong Panginoon na pumunta sa National Clinic para hanapin ako. Pinagalitan niya si Tio Hua hanggang sa tumalsik siya ng dugo. Pilit pa rin niyang ngumiti na may mapait na mukha. Elder Lu, please make an exception. Pagkatapos kumain ni Young Master Dixon, personal ko siyang ipapadala sa National Clinic, okay? Bullshit, kung sasabihin kong sunduin ko siya, sasanduan ko siya.
tingnan natin kung sino ang maglakas loob na bawiin siya sa akin. Bilang isang grandmaster ng isang henerasyon, kapag siya ay pinapagalitan ng mga tao, siya ay tulad ng isang street thug. Napakunot noon ni Alex Dixon nang marinig niya ito at sinabing, "Guys, don't argue, I'm really sorry. Bago ako dumating sa capital, nangako na ako mag-guest sa Meng family. I can't go back on my word. Thank you for your hospitality. Bibisitahin kita ng personal sa ibang araw." Agad namang tumahimik ang tatlong taong nag-aaway. Nakahinga ng maluwag si Ba Shanho. Sa ganitong paraan, mas madali para sa kanya na magulat sa kanila. Walang masabi si Tio Hua, bagamat ang kanyang kapangyarihan ay talagang mas malaki kaysa kay Lu Hangjan. Kung siya ay mag-provoke sa National Clinic ngayon, siya ay natatakot na siya ay nasa gulo sa hinaharap. Ngayon, hindi na niya kailangang palitan. Mukhang dismayado si Lu Hangjan, ngunit pinigilan niya ito at sinabing, "Sige, babalikan kita sa ibang araw." Si Meng Nooran, na nakatingin sa gilid, ay natigilan. Ilang beses na siyang nabigla sa kanyang puso. Hanggang sa tinawag siya ni Alex Dixon ay nagising siya mula sa isang panaginip, napatakbo siya sa takot at sinamahan siya sa kotse. Akala niya ay hindi pamilyar si Alex Dixon sa Yan Capital, hindi niya inaasahan na napakaraming taong may kapangyarihan at impluwensya ang lalaban para tanggapin siya. Ito ay lampas sa kanyang imahinasyon. Pagkaalis ni Alex Dixon, nakita ni Lu Hangjan si Han Dong na nakahandusay sa lupa at ang sirang kotse, agad siyang sumigaw, "Ano? Ang lakas ng loob mong manggulo kay Kuya Dixon." "Lu, Master Lu, ako," namamanhid ang anit ni Han Dong, naging berde at puti ang kanyang mukha. Tinuro siya ni Lu Hangjan at sinabi sa kanyang katulong sa likod niya, "Pumunta ka at alamin kung saang pamilya kabilang ang munting bastard na ito. Kung manggahas siyang guluhin si Brother Dixon, lalaban siya sa National Clinic." Mabilis na sinabi ng assistant sa likod niya, "Elder Lu, ang lalaking ito ay kabilang sa Han family, isang pamilya na hindi kilala sa Yan Capital." Nanlamig ang mukha ni Han Dong, ang kanyang Han family ay maaaring maging isang third-rate na pamilya sa Yan Capital, ang kanilang pamilya ay hindi bababa sa ilang daang milyong halaga ng mga ari-arian, hindi niya inaasahan na magiging pamilya ito na hindi sumikat sa bibig ng isang assistant ng National Clinic. Isang pulgas lamang ang nangahas na lumabas at tumalon. Nagmura si Lu Hangjan at sinabi kay Uncle Hua at Ba Shanho, "Gawin mo kung ano ang gusto mong gawin." Mabilis na tuma-NGO si Tio Hua. Matapos panoorin si Lu Hangjan na umalis, nilingon niya si Han Dong at dumilim ang kanyang mukha. "Ang mga taong ito ay lahat ng iyong mga kaibigan. Lahat kayo ay may lakas ng loob na pukawin si Young Master Dixon." Nagulat si Han Dong, hindi niya akalain na makikilala niya ang napakaraming big shots ngayon. Mabilis siyang nagmakaawa, "Tito Hua, ako, wala akong nahawakan kahit isang buhok niya. Nabugbog pa siya ng bump ka ng bansang yun, hindi, Young Master Dixon." Malamig na umungol si Tio Hua, "Ang iyong saloobin ay walang galang, at hindi mo alam kung ano ang kamatayan." Pagkasabi noon ay bahagya niyang ikinaway ang kamay. Agad na tinawag ni Ba Shanho ang isang tao na lumapit at ngumiti ng paumanhin, "Tito Hua, itong grupo ng mga hamak na tao, gagawin ko lang, ayokong madumihan ang mga kamay mo." Tuma-NGO si Tio Hua, "Sige, hindi pa rin sila qualified." Not to mention Han Dong, kahit dumating ang tatay niya, bububugin din niya sila. 12 ng mga driver ang sumugod at madaling napigilan ng isang grupo ng mga anak na lalaki. Napuno ng hiyawan at hiyawan ang eksena. Ang grupo ng mga mayabang na mayayamang bata ay nanginginig na ngayon sa takot at umiiyak para sa awa. "Kuya Ba, si Han Dong ang tumawag sa atin dito, it's none of my business." It was Han Dong, gusto daw niyang patayin si Young Master Dixon. Ang layunin ni Han Dong ay makipaglaro kay Meng Nooran, wala itong kinalaman sa akin. Ipinakita ni Ba Shanho ang paghamak sa kanyang mukha, itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal si Han Dong. "Si Miss Meng ay kamag-anak ni Young Master Dixon, ano ka ba, deserve mo bang tawaging Miss Meng siya?" Sinampal si Han Dong ng napakalakas na may dugo sa gilid ng kanyang bibig, nalaglag ang isa niyang ngipin, hindi niya napigil ang umiyak sa sakit, naiiyak siya na may malungkot na mukha. "Kuya Ba, hindi na ako maglakas loob na gawin ito. Hindi ko na muling guluhin si Miss Meng sa darating." Isang grupo ng mayamang ikalawang henerasyon ang lumuhad sa lupa at patuloy na nagmamakaawa para sa awa. Sinabi ni Uncle Hua, "Ngayon,
Pumunta si Young Master Dixon sa Yan Capital para humingi ng magandang tanda. Kailangan lang niyang bigyan ng kaunting parusa, huwag patayin ang sinuman. Oh, mabilis na sabi ni Bashanhu, nang inig ang katawan ni Handong, at halos maiihi niya ang kanyang pantalon. Sa kabutihang palad, si Alex Dixon ay kara-rating lamang sa kabisera, at hindi nais ni Uncle Hua na magdulot ng anumang pinsala sa mga tao, kung hindi, malalagay sa panganib ang buhay niya. Sinabi ni Bashanhu, exempt ang parusang kamatayan, ngunit hindi mapapatawad ang krimen ng pamumuhay. Sinaktan ninyo si Young Master Dixon, at tinatamad akong gumawa ng anuman sa inyo. Kung hindi, mawawala ng buhay ang aking mga tauhan kung gagawin nila ito. Hindi alam ang kalubhaan ng bagay, kayong lahat. Lumuhad sa lupa at sampilan ang isa't isa. Kung sino man ang maawa, ako mismo ang gagawa ng hakbang. Ang grupo ng mayamang ikalawang henerasyon ay natakot sa kanilang talino. Kung gusto ni Bashanhu na gawin ito, maaari niyang matanggal ang kanyang mga ngipin sa harapan. Mahigit sa 100 malaswang anak na lalaki ang lumuhad ng magkasunod, magkaharap, wala silang choice kundi ang labanan ang isa't isa. Nang malapit ng lumuhad si Handong, biglang sumigaw si Uncle Hua, "Teka lang, hindi siya nagbibilang." Natuwa si Handong at mabilis na sinabi, "Salamat, Tio Hua." Hindi siya pinansin ni Uncle Hua at sinabi sa isang itim na bodyguard sa tabi niya, "Kaya mo na." Sa isang iglap, natakot si Handong na halos maiihi na niya ang kanyang pantalon. Ang itim na bodyguard na ito ay hindi bababa sa 2 metro ang taas, at siya ay may malaking baywang at isang bilog na baywang, kasing kapal lang ng hita niya ang mga braso niya. "Tito Hua, nagkamali ako, hindi na ako nang ahas na pukawin pa si Young Master Dixon." Natakot si Handong kaya napaluhod siya at humingi ng awa. Kung sampilan siya ng itim na lalaking ito, putol ang ngipin niya. Binuhat siya ng itim na bodyguard ng sabay-sabay, at ibinaba niya ang kanyang palad na kasing laki ng pamaypay ng palma na parang nagbubuhat ng manok, at sinampal niya ito ng malakas. Isang malakas na sampal, dahil sa sampal na yon, nakakita siya ng mga bituin, at agad na bumulwak ang dugo sa kanyang ilong, smack, smack, hindi tumigil ang bodyguard, ang kanyang palad ay damapo sa mukha ni Handong na parang mga patak ng ulan, puno ng dugo ang mukha niya, at patuloy siyang sumisigaw sa sakit. Biglang uminit ang pantalon ni Handong, at may umagos na mabahong likido, siya ay nabugbog at nawala ng kontrol sa sarili. Abangan ang susunod na kabanata.